Mga kabida, hindi ho kontento ang Pilipinas, ano? Ito hong administrasyong ito, kahit nalubog na po tayo sa utang, umutang na naman po, no? Ang Marcos administration, this time sa World Bank, mga kabida. At alam niyo ba, aprobado na po. Aprobado na po itong utang po natin, ano? Na nasa 950 million US dollars. Yan po yung pag-uusapan po natin dito ho sa aking vlog for today. At bago yan, isang magandang umaga sa lahat mga kabida. At sa mga hindi pa po subscribers, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Alright, dito ho tayo. Sa balita po mga kabida ng The Philippine Star, ito yung kanilang headline, ano pa, na? World Bank okays 950 million loan for transport and health projects. Ayun. So, yun pala yung gusto hong utangin po ng Pilipinas para daw sa transport and health projects. Sa naalala ko po mga kabida, parang ito ata yung pinakaunang proyekto po ng gobyerno, ano? Out of dito ho sa mga ayuda na binibigay po ng gobyerno doon ho sa ating mga kababayan, ano po, no? Since 2022, ano po, mga kabida. Eto, tanong ko lang bago ho tayo mag-umpisa, diba every time na meron po tayong project, may gagawin po ang gobyerno, kailangan talaga na nakalatag na po yung budget. Dapat pag may project po ang gobyerno, dapat available yung funds para ho doon sa mga projects na yon, ano? So ang tanong ko po dito, hindi ba ito kasali doon sa 2025 national budget po natin na napaka-controversial po mga kabida, no? Kung titingnan po natin yung budgeting po mga kabida sa 2025 General Appropriations Act, okay? Halos magkapareho na lang po itong budget po ng DepEd at ito pong DPWH. In fact, ang DPWH umabot po ng trilyon, ano? 1 trilyon. So meaning, hindi pa po ito kasali doon ho sa 1 trilyon mahigit na budget po ng DPWH po mga kabida. Kasi unang-una, transport. Okay? Ito, health projects. So most likely, under ito ng Department of Health, ano? So since meron pong budget po itong Department of Health, hindi pa po ito kasali doon ho sa budget po nila. Kasi ho, inuutang natin . So meaning, hindi ho available yung funds. Okay? Eto, babasahin ko po mga kabida, ito hong balita po ng The Philippine Star, ano pa, na? Actually, posted po ito mga kabida, last March 7 pa po, ano? Alas 12 po ng madaling araw, ano po, yung post po ng The Philippine Star. Alright, ito. The World Bank has approved loans amounting to around 950 million pesos to support transport and health projects in the Philippines. Ito, malinaw po ito Yung 950 million US dollars na loan po ng Pilipinas sa World Bank ay para po ito sa transport and health projects. Ito po. In a statement yesterday, the multilateral lender said its board of executive directors approved 2 projects aimed at improving transport connectivity and health services in Mindanao and low-capacity provinces. So, para ho sa Mindanao ito. Okay? Para po sa Mindanao ito mga kabida. I don't know kung kasali po ba ito sa national budget po natin, ano? O baka part po ito ng unprogram, ano? Ito, tanong lang po mga kabida. Ito pa po. In particular, the World Bank approved 454.94 million US dollars Mindanao Transport Connectivity Improvement Project. So yung transport project po ng gobyerno ni PBBM ay nagkakahalaga pala ng 454.94 million US dollars, no? Para ho sa Mindanao Transport Connectivity Improvement Project po mga kabida. Which will involve the rehabilitation and upgrading of 428.2 kilometers main road corridor linking Cagayan de Oro, Davao, and General Santos
City. Naalala ko lang po mga kabida, ito hong proyekto po dati ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito hong Mindanao Railway project ano po, na binawian po ng pondo ano. Okay? Yung project na yon magko-connect po mga kabida from Cagayan de Oro City, Davao, and kung hindi ako nagkamali, papuntang General Santos City ano po. Dito na lang po tayo, no? Parang ito na lang pong project ang gagawin po natin instead doon ho sa Mindanao Railway. Kaya nga ito pong si Senator Coco Pimentel, bigla kong napatanong, ano pa nalang nangyari doon ho sa Mindanao Railway project? Bakit bigla kong nawala? Okay? Kasi nakaprogram na po yun no? Nung time po didigong, nakaprogram na po yun. May budget na yun. Pero biglang nawala yung project na yun. Kasi siguro, ayaw pong i-credit po ng Marcos admin, ano? Ito hong Mindanao Railway Project kasi siyempre, tatak Duterte yan di ba, mga kabida? So, yun po. So, ito po yung gusto ko nila. Okay? Rehabilitation ng mga daan. Linking Cagayan de Oro City, Davao, and General Santos City. Siguro, mas mura lang po ito kasi yung loan po natin, nasa 950 million US dollars. Okay, kung i-convert po natin yan mga kabida sa peso, nasa 54 billion pesos po yan, And ang project po ng road rehabilitation nasa 454.94 million US dollars lang po, Okay, so almost half ng loan po natin ay mapupunta doon sa road projects po, itong Mindanao Transport Connectivity Improvement Project. And the rest po mga kabida ay health na po. Okay? Health na po. Eto, tuloy po tayo. Alright? The road network covers 4 highways such as Sairi Highway, Bukidnon Davao Highway, Digos Macar Highway, and Davao Cotabato Road, mga kabida. So ito yung mga daan na gusto kong i-rehabilitate po mga kabida ng kasalukuyang administrasyon. Ano pa, na? The project will also involve the upgrade of 3 local roads connecting to Cagayan de Oro, Davao, General Santos Corridor, with a total length of 129.86 kilometers. Okay? So, okay na po ako dyan. Wala hong problema kung ito po ay intended para doon sa road rehabilitation. Ano po? Ang tanong ko lang kasi po dito is, hindi ho ba ito kasali doon sa 2025 national budget? Kasi ang pagkakaalam ko lang po ito sa akin lang to, personal, pagkakaalam ko lang po, pag tayo po ay mag-propose ng isang project, at isasali ho natin doon sa National Expenditure Program at saka sa proposed budget po ng Executive Department, naka-budget na yon. Okay? May budget na yon. Ito, uutangin pa natin to, sa World Bank. So meaning, hindi ito kasali doon sa 2025 national budget, Ang pagkakaalam ko lang po, So, ang tanong ko kasi dyan, marami naman po tayong pera When we say dollars or when we say billions of pesos, dami ho tayong billions. Yun palang binibigay po natin, yung ipinamudmud po natin sa mga kababayan po natin, yung mga ayuda po natin, billions of pesos yun, Okay? Bakit nawala sa isip po ng kasalukuyang administrasyon na mas unahin natin itong project ng road at saka itong health kasi long term po ito kaysa dito sa short term, Ito yung palagi kong ina-advocate kasi mga kabida. Bakit hindi nag-isip ang gobyerno para sa isa pong long-term project o long-term program? Bakit hinayaan po nila na nakafocus po sila doon sa short-term projects lang po? Diba? Kung tutuusin po mga kabida, ilang araw lang yan tapos na po. Ubos na po yung pera na yan, While, kung meron po tayong long term, matagal. Siguro aabutin pa ng ilang mga taon pa po,
At hindi lang po tayo yung makakabenepisyo po mga kabida, pati yung mga next generation po, ano? Makakabenepisyo po dito sa long-term projects po ng gobyerno, ano? So, yun lang po yung tanong ko po eh. Bakit ho hinayaan po ng gobyernong ito na nakafocus yung attention po ng pera po natin sa ayuda? Bakit hindi ho dito sa mga project na ito? Look at what happened during the Duterte administration. Although umutang po tayo ng malaki, ano? Billions of pesos yung utang natin. Pero okay lang yun. Kasi may nakikita man po tayo. May mga proyekto po tayo. May mga tangible projects ng Duterte administration. Diba? Build, build, build. Diba? So, dinagdagan po natin mga kabida ito kung 16 trillion po natin na utang, ano? Diba? Nagkaroon sana ng prioritization po itong Marcos admin, ano? Although, wala naman tayong magawa, mga kabida, kung yung priority talaga nila, itong pamumudmud po ng ayuda, no? Diba? Pero yun nga, hanggang kailan? Yun yung tanong ko po, ano? Hanggang kailan po yung pamimigay po natin ng ayuda instead na doon ho natin ilalagay sa mga proyekto na pwede hong pakinabangan po mga kabida, hindi lang ng generation na ito, pati yung mga susunod na generation po, ano? Yung mga apo, anak natin, yung mga anak mo natin, at saka yung mga apo po natin, ano? Okay sana kung yung proyekto natin para ho dito sa transport at health, doon natin kukunin sa pondo na ginamit po natin sa pamumudmud po ng ayuda, ano po, no? Anyway, what is election season, ano? Election po ngayon at hindi pwede na kukuha po tayo doon. Ano naman pong ipamimigay ng mga politiko kung kukuha po tayo doon, ano po, no? 'Di ba? So, it's a matter of prioritization lang talaga, no? Itong Marcos admin. Kung gusto ho nila na magkaroon po ng tatak yung Marcos administration sa isip mo ng mga tao, mga kabida, yung legacy na tinatawag po nila, no? Okay? Mas maganda kasi pag tapos na po yung Marcos admin, tapos may makikita po siyang mga proyekto na siya mismo yung may akda, mga kabida, no? Siya mismo yung gumawa. Sa kanyang administrasyon po nangyari, ano? 'Di ba? Maganda yung pakiramdam mo, 'di ba? Na ito pala yung fruit of labor ko. Okay? Ito po yung legacy ko. Hindi na ito maalala po ng taong bayan, ano? Kasi ubos na po yung pera, no? Hindi na po nila maalala yon na once upon a time binigyan po tayo ng ayuda ng gobyerno. Kaysa tangible projects na always ho nating makikita, mga kabida. Okay? Araw-araw ho nating makikita at araw-araw po nating mararamdaman at makakabenepisyo po tayo dito, ano? Hindi lang po tayo, pati na po yung mga anak at apo po natin. So yun lang po, no? Para po sa inyo, mga kabida, ano po yung take home ninyo dito sa another loan na naman po ng gobyerno ng Pilipinas, ano po, sa World Bank. Just post your comments, your idea and your opinion. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.